Kimberly, andito rin kapatid ni Ryan. May problema raw ata. Ma'am Manilyn, ano po yung gusto niyo sabihin? Iniwanan niya po kasi yung anak niya, 1 taon pa lang dumedede. So in short, iniwan na niya si Sir Ryan? Gusto niya na po makipaghiwalay. Sabi daw yun doon ang desisyon ng tatay niya. Ma'am Kimberly, iiwanan mo na si Ryan? Mas gugustuhin ko na rin po na maging ganun kasi mahirapan po ako sa kanila. Teka muna. Nung pumunta ka sa amin, dala-dala mo yung picture. Kaya ka namin in-entertain dahil kay Sir Ryan. Kung wala kang dalang picture ni Sir Ryan, sorry hindi kita papansinin. Ngayon, iiwanan mo na. Opo. Bakit mo iiwanan? Kasi hindi ko na po kaya makisama po sa kanila. May sakit siya, kailangan na kailangan ka niya. Hindi ko na po kaya makisama sa kanila. Ma'am, dahil sa pamilya niyo? Pwede ko po bang i-ere to? Sige po. Dahil iiwanan niya po yung kapatid ko kasi alam ko pong may lalaki siya. Sino lalaki? Minsan ko po. Oh. Paalam niya nung linggo dun sa tatay niya. Pero nalaman namin dun pala kay Franklin. Kimberly, bakit sa pinsan pa niya mismo talaga ang sakit nun? Hindi ko rin po alam. Gaano katagal yung relasyon niyo ni Franklin? 2 weeks pa lang po. Naatim mo na iwanan si Ryan na kung saan kailangan na kailangan kanya dahil helpless siya. Anong dahilan ba't mo ipinagpalit si Ryan sa pinsan niya na si Franklin? Sa oras na yung sinugod po yung asawa ko, siya po yung naggabay sa akin at tumulong na lakasan ko po yung loob ko po. Sabi ko po na po sa kanya, nilalakasan ko ang loob ko. Parang hindi ko na yata kaya dahil sa ngayon pa lang ako ang sinisisi nila kung bakit di ko daw agad dinala sa ospital ang anak nila. Bakit po? Kaya ko po bang buhatin ang anak nila? At dahil doon na in love ka sa kanya? Kumbaga, kaibigan lang po yung turing ko pa sa kanya yung una. Kailan nag-umpisa yung nagkaon na kayo? Yung araw na po na hirap na po ako sa pagtitinda ko po. Kasi Mahirap po pala magtinda yung binigay namin. So, kinonsensya mo pa kami. Nagbigay kami ng hirap sa'yo. hindi naman po Sino unang lumapit? Ikaw o si Franklin? si Franklin po. Nilapitan ka? Opo. Anong sinabi ni Franklin? Kaya niya naman po daw tustusan yung pangangailangan ng mga bata. Kaya kayo na lang on dalawa. Siya na rin po nagpilit po sa akin. Sabi niya po na kaya niya rin po daw maghintay kung sakaling hindi ko pa daw kaya. Sabi ko, bahala ka. Pagkatapos nun, anong nangyari? Pumunta po kami dun sa may barracks niya po. Nag-usap po kami Ano ba dun. trabaho niya? Ni Franklin? Pintor po. Pagdating sa barracks, ano nangyari? Pinag-usapan po namin yung plano niya, tas yung plano ko po, na sabi niya, sa sayo yung desisyon kung babalik ka pa doon o hindi. Tinanggap mo yung kanyang alok na makipagrelasyon sa kanya? Tinanggap ko po. Ma'am, yan, narinig mo na lahat. Kasi po, nung linggo, yung anak niya po iniwan niya sa amin, umuwi pa ng alas 6 yan. Tapos, doon natulog kay Franklin, doon sa barracks nila. May nangyari na sa inyo kung natulog na kayo? Nag-jack and play siguro po. Ma'am Kimberly, kung kayo po ay nagsiping na ni Franklin, may nangyari na imposible na alang ang magsiping na kayo magtabilan ng wala nangyari at nakapikit kayong pareho. So anyway, iniwan mo na yung mister mo. Pati ba naman yung baby? 20 hours di mo ba pinadede yung anak mo? Anong klase kang ina, Kim? Tinitekas kita. Sabi ko yung anak mo kunin mo kasi kawawa naman. Hirap na hirap sila mama doon. Nalalamig na yung kamay. Franklin? Hello po, sir. Franklin, ba't ka naman ganon? Bakit mo naman inagaw si Kimberly sa pinsan mo na si Ryan? Ano kang klaseng pinsan? Walang hiya ka talaga. Hindi ka naawa sa pinsan mo kay Ryan? Naawa po ako, sir. Oh, kung naawa ka, bakit mo kasi sinulot itong si Kimberly? Napakawalang hiya mo rin ano? Tuloy pati itong baby nila, nagmumukhang kawawa ngayon. Bayaan. Bastos ka rin, Franklin, ano? Andito ka lang sa harapan ko. Tinadya ka na kita. Itong computer, hinampas ko to sa mukha mo. Mamaya, patanggal pa kita dyan sa trabaho mo eh. Paano kung halimbawa, tinawagan ko yung boss mo at sinabi ko tanggalin ka dahil Wala na po ako ibang mapapasukan, sir. umamin na itong si Kimberly. Kasi ang next move ko, sisiguraduhin ko, masisiba ka sa trabaho. Kimberly, kung wala ng trabaho si Franklin, ano mangyari sa inyong dalawa? Wala rin po. Ano nangyari dun sa binigay kong negosyo na, puhunan sa gulay? Yun po, yung binili ko rin po ng gatas yung iba. Yung iba? Binili ko rin po ng pagkain po ni Ryan po. So wala na? Wala na rin po. Naubos na? Hindi mo na pagulong? Hindi na rin po. Kanungaling. Wala kang nang naibigay doon. Yung gatas na sinasabi mo, yung pagkain ni Nunoy na binili mo, galing pa sa ATM niya yun eh. Binili ko pa ng gamot niya yun, yung pinang-spray sa ano niya, sugat niya. Hoy, sinungaling. Si Titing nagbili nun. Franklin, patatanggal kita sa trabaho, kakausapin ko yung mga boss mo. Sasabihin ko itong ginawa mong kawalang yan. Wala na po ako magagawa. May gusto kong sabihin kay Kimberly. Wala naman po ako sasabihin sa kanya. Tutuloy mo pa rin yung relasyon kay Kimberly. Wala, sir. Kimberly, hindi niya sure kung itutuloy pa niya yung relasyon sa'yo. Paano yan? Titigil ko na rin po. Kasi marami po kasing lalaki yan. Pati yung asawa ng pinsan ko, nabasa namin yung text mo. Nag-aaway ngayon, di ba? Ikaw ang dahilan kung ba't nag-aaway ngayon? Hindi ko kasalanan yun at si Tia Landa nakakaalam yun. Tulog ako yung araw na yun. Ibig sabihin, totoo. So, mister ng pinsan. Iba pa itong si Franklin. Iba pa po yan. Puro pinsan. Puro pinsan ko pa. Tagbino ko. Pinsan mo yung babae. Yung Tapos babae yung asawa ng pinsan mo na babae, yun yung... Kinabit din ito. Tinatakot niya na. Pag sinabi daw na may relasyon silang dalawa ni Franklin,
Okay. Sasabihin daw na may relasyon din sila. So, Kimberly, masama ang loob ko itong ginawa mo kay Ryan. Sinasabi mo yung gulay business, simot na, wala na. Kasi sana kung meron pa yon, i-turn over ko sana dito sa kapatid. Pero sinasabi mo wala na, ubos na, ano pa magagawa ko? Pero, stop na yung pagtulong ko sa'yo. Mama Nelin, ano may tutulong namin? Pumunta po kasi ako dito kasi tatanong ko po kung ipagpapatuloy niya po yung pag-therapy. Sige po, itutuloy po namin yung pagtutulong kay Ryan. Hindi po namin siya pababayaan tulad po ng sinabi namin. Franklin, iumpisahan ko ng lalakarin na ikaw masibak sa trabaho, okay? Lunes na lang po, sir, kasi Sabado pang tawaran ko, sir. Lunes, sige. Pagbigyan kita. Lunes, lumayas ka na yan sa trabaho mo. Okay po, sir. Kimberly, wala nang trabaho. Si Franklin, labong pa rin. Hindi na po. Tigil na rin po ako sa kanya. Doon na po ako sa magulang ko. Hindi ka babalik kay Ryan. Hindi na po. Kunin ko na lang po yung anak ko doon. May gusto kami mensahe sa kanya. Hihilingin ko lang sa'yo. Alagaan mo mabuti yung mga anak mo. Huwag mong sasaktan. Huwag mong pababayaan. Kaya nga ako magtatrabaho para sa kanila. Balik po ako ng since lady po sa may Pasay po. Kung hindi ka sana nagkipagrelasyon kay Franklin, alam mo, tutuloy namin yung pagtulong at kung kailangan mo pa ng negosyo, papalakihin pa natin yung negosyong gulay mo, kukunan kita ng pwesto sa palengke, marami kang tulong matatanggap sa amin, doon niya ka sana. Sinayang mo. Gulay mo na si Franklin. Opo. Yung isa pang lalaki, yung asawa ng pinsan. Tagal na po yun. Parang may nangyari sa inyo? Wala. Buong naghahabol sa akin at hindi ako. Ang ganda mo naman. Talaga. Oo, kaganda ka lang po. Kaya ang daya mong lalaki. Ilan? Bali dun po sa 3. O tapos si King pa. Si Franklin, si King, sino pa isa? Si Boyet. Boyet. Nabanggit ko pa si Boyet, walang kasalanan yun. Bakit yung ex mo? Siya mismo nagtitext, tatanong sila kung anong kalagayan ng kapatid niyo? Ano ba si Franklin? Oo. Mas gwapo kaysa kay Ryan. Opo, mas gwapo siya. Walang-wala po yung kapatid ko kung sa kagwapuhan. Ibig sabihin, mahilig sa gwapo to. Anyway, kamayan na lang kayo. Shake hands. Oo, ikaw. Shake hands. Uy, siya pa ngayon ang ayaw. Ikaw pang maano ngayon, ikaw naman ginago mo na yung kapatid ko. Ayakap mo lang. Ano ka na, hayaan mo pa. Walang problema. Talagang stone face. Oo, mabait ka talaga. Iba pa to, baka kung ano pang ginawa, wala kang sabihin. Sana po. Hindi ka mag-sorry, Kim? Wala kang balak mag-sorry? Ayaw mag-sorry kay Ryan. Sorry ako kay Ryan, pero sa kanila hindi. Kausapin mo si Ryan. Kasi pag gumaling na si Ryan, mapapakinggan niya, mapapanood to. Kaya sorry sa mga ginawa ko. Talagang nagsisiyan ko lahat. Pero sa ngayon gagawin ko, kukunin ko lang yung mga anak ko sa'yo. Kung na muna bahala sa kanila, pagaling ka. I love you, Ryan. Yung pong pagtulong kay si Ryan, yun sa therapy, i-arrange natin. So, konsultahin natin yung doktor. Kontakin si Dr. Wong. Tapos tanongin natin kung paano natin maumpisan yung therapy. Sasagutin ko yon. Ako lang bahala. Sige, mama, good luck. Last nakita natin to. Tayo mapalagi tayo kikita pa.